Napalad ang Pilipinas sa pagkakaroon ng may 18,000 kilometrong coastline sa mahigit na 7,000 pulo nito. Dito nakukuha ng malaking porsyento ng ating populasyon ang kanilang ikinabubuhay. Ang may 1.9 kilometro kwadradong coastal domain ay tumatawid sa may 943 munisipalidad na nakikinabang sa 24 na major fishing bays at gulf ng bansa. Ang antas ng produksyon ng bansa buhat dito ay umaabot sa 50,000 metriko tonelada bawat taon. Samantala, pumapangatlo ang bansa sa mga fish-producing nation sa Asia at pang-11 naman sa buong mundo. Kung kaya naman itinuturing na isang haligi ng ekonomiya ang industriya ng pangingisda sa Pilipinas. Kung titingnan ang laki ng bilang ng mga mamamayang nakapalibot sa karagatan, isang malakas na puwersa ito sa pagliligtas ng baybaying dagat. Kung kaya't ang sistema ng isahang pamamahala ng mga baybaying dagat ay sinimulang ipatupad, ang Integrated Bay Management, isang proyekto ng Fisheries Sector Program sa pamamahala ng Department of Agriculture sa ilalim ng Asian Development Bank. Bali, ang lahat ng mga resource users dito, ikinakailangan magkaroon ng isang plano para ang pag-manage natin ng ating resources dito sa Bay maging isa lang. Hindi yung magkakanya-kanya tayo. Halimbawa, yung Manila Bay, ang mga nakapaligid na kabayanan sa Manila Bay ay marami, no? Kanya yung local government unit na dapat magprotekta ng Manila Bay, hindi lang iisa. Kailangan yon ma-integrate mo. When we talk about coastal resource management, we often also refer to it as integrated coastal management. And one reason why we talk about integrated coastal management is because the coastal zone is really an integrated system of environments and ecosystems that all relate one way or another to each other. Tinitingnan natin yung isang lugar pangisdaan o isang bay, halimbawa, na maraming aspeto, no? Tinitingnan natin yung aspeto nung biophysical aspects nito, halimbawa yung mga natural likas na yaman na nandyan, ano-anong mga isda yung nahuhuli dyan, yung ganyang klase. At tinitingnan din natin ano yung relasyon ng mga komunidad na nakapaligid dyan sa bay na yan. Isang mahalagang aspeto ng Integrated Bay Management ay ang pagkakaisa ng mga batas at polisiya ukol sa pangangasiwa ng nakapalibot na karagatan. Dito sa Carigara Bay, mayroon kami tinatawag na Carigara Bay Management Council, wherein ang ginagawa ng bay, bali sila it is the policy making body for the whole bay. No, this council is composed of the local chief executive ng 4 na municipalities dito sa Carigara Bay. Na 6 municipalities pala. Para magkaroon mag-come up ng mga plans how to safeguard the Carigara Bay. Safeguard ang marine life natin. So ang ginagawa dyan ng ang every municipality ng mga ordinances, pero unified ito na ordinances among the 6 municipalities. Nung tiningnan namin yung mga umiiral ng mga ordinansa, hindi lamang siguro dito sa Bolinao, sa madaming mga munisipyo dito sa Pilipinas, yung mga ordinances ay for taxation lamang. Hindi talaga nito ina-address yung issue ng overexploitation, yung issue ng degradation ng environment, depletion ng mga resources. Sinisiguro din sa Integrated Bay Management na katulong ang mga pamayanang nakapalibot sa mga karagatan sa pagpoprotekta nito.
Kung maingon ka nga integrated coastal management, dili lang kay ang Bais Bay ang atong tan-awon kun unsaon nato pag-manage ang fisheries, kung dili tan-awon nato unsa ba ang interaction sa kadagatan sa kabukiran. So tan-awon pud nato kung unsa ba ang interaction sa kadagatan ug ang katawhan. Lahat ng sektor ay represented. Ang ginawa namin, kumukonsulta kami sa mga barangay. Pinapag-aralan namin mabuti kung ano ang validity ng mga complaints ng mga tao. I-validate namin yon, pag-aaralan. Pagkatapos na mabuo namin ang Coastal Development Plan ng Bulinaw, nakikipag-relate kami dun sa Lingayen Gulf Coastal Area Management Commission, no? Na siyang nangangalaga ng buong Lingayen Gulf, no? O kaya lumalapit kami sa local government unit, no, sa munisipyo para magkaroon ng mga laws o ordinances na na-institutionalize yung mga ginagawa namin. Isang punto sa Integrated Bay Management ang pagbibigay ng karagdagang pinagkukunan ng pangkabuhayan para sa mamamayan bukod sa dagat. Ito naman ay ang tinatawag na relieving the pressure, ika nga, sa ating baybaying dagat. Nag-livelihood, alternative livelihood kami sapagkat mahirap ang aming buhay. Wala kaming mapuntahan kung di ang dagat lamang. Yung sinasaka namin ay kaunti, kaya kulang. Sa amin, kababaihan pa lamang ang mayroon livelihood. Pero sa amin, plano namin mag-propose ng umutang ng puhunan sa LG Kamsi at sa DE upang makapamili namin ng mga gamit namin sa dagat tulad ng net upang hangad namin na may angat ang aming kabuhayan. Mga una naming project, nag-propose kami sa barangay namin ng Marine Sanctuary. Nakapasa na sa barangay, sa ngayon nandyan na sa Sangguniang Bayan, pinag-aaralan. Katapos mayroon na kami dito mga identified na livelihood projects for the sustenance fishermen. Lalong-lalo na yung mga na-dislocate na mga illegal fisher na hinuhuli. Tapos we train them to have their kind of livelihood para hindi na sila bumalik doon sa pag-illegal fishing. Ganon ang konsepto namin dito. I think that's a very important component, yung to build in the people the confidence na they can do something. No? Kasi before that, ang tingin nila wala silang pwedeng gawin. No? They're basically helpless. Talagang na-organize sila. No? Ngayon, may mga people's organization na, mga SEC registered to, ibig sabihin, may kakayahan na mag-tap ng iba pang resources. Bagamat may kahirapan ang tinatawag na community organizing, hindi ito naging hadlang upang abutin ang mga mamamayan. Hindi lamang sabihin natin yung mga stakeholders, no, doon sa mga coastal communities, kundi kakausapin mo yung mga officials ng mga local government units, makikipag-ugnayan ka sa ibang mga departamento at ibang mga bureaus, no, na involved din sa coastal zone at pati na rin sa mga iba't ibang mga akademya at ilang pang bahagi o sektor na kailangan konsultahin muna bago ka gumawa ng aksyon dito. At dito rin kailangan na bago mabigyan ng gantong capabilities ng mga coastal communities nito, ay kailangan involve mo rin ng mga non-government organizations para sa community organizing work ng mga fisher folk, no? Ang contribution naman ng mga tao ay yung pagiging open nila sa ganito mga development programs. Pagiging receptive nila dun sa mga gawain ng CBCRM program. Tsaka yung sila na mismo yung gumagawa ng mga bagay na itinuturo sa kanila. Pagbubligod kita para ikaswagan na atong natanan. Ibabalik ko amo lagi hapon takit ko kan pagbubligay binuligay kita para nga tanan iton aton kaupayan kaya dagon ito dina. Kaya kung di kita magbinuligay para kita mahimo. Ngan may anak mo di daliwat
usahon nga nag-illegal, daog ka mga diakon, kaya ako, ma-action na kayo pagbulig. Matawag ako dito sa liwat nga ito mga pulis. Ang pagpapalakas sa kooperasyon ng mga mamamayang nakikinabang sa karagatan, mahigpit na pagpupulis at pagpapatupad sa mga batas, at matamang pagtitingin sa karagatan ang napatunayan na mabisang sangkap sa pangangalaga at pangangasiwa ng mga baybaying dagat.